One Church, tayong lahat ay aawit. Sasamba. Come on. Christ is my reward and all of my devotion. Oh, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through
Lord. Muli, pwede ba nating palakpakan ang ating dakilang Diyos, mapangyarihan. Sa araw na ito, pag-aaralan po natin ang The Three Chairs Sermons or Message. Ang tatlong upuan. Ito po ay related pa rin of course sa atin pong series na May Familia. Si Bruce Wilkinson, isa pong Christian author na sumulat po ng The Prayer of Jabez and the Secrets of the Vine. Sinulat po niya sa isang article o sa isang malit na booklet ang mga tanong na to. Why are we as a family experiencing less breakthrough? Bakit daw tayo na mga pamilya nakakaranas po ng kakaunting pagkilos at mga himala at wonders na nagmumula sa ating Panginoon? Parang ang hirap pong makaranas ng answered prayers, miracles, pati yung breakthrough na inaasahan natin, parang may hadlang, may harang, sabi nga po niya, no? And then, why are most of our family members going far away from the Lord? Why is it na ang parent ay godly, ang ate, ang kuya, ang magulang ay makadiyos, pero bakit ang members ng family papalayo ang buhay nila sa ating Panginoon? So that's a question. And then he goes on by asking the questions, why do godly families sometimes have a conflicting relationship? Bakit ang gulo ng pamilya ng isang makadiyos na sumasamba sa ating Panginoon? And then, ito ho mas malalim, why do godly parents sometimes have rebellious children? Bakit ganun, no? Meron pong normal naman talaga na pagpapasaway when they grow up, yung pong mga anak, lalo na po yung mga teenager, talaga nakakaranas po ng identity crisis or confusion sa kanilang role sa society. Pero sometimes very prevalent po yung tinatawag nating rebellious attitude sa mga bata. And then, why do godly families sometimes have messy and crazy family lines? Kung titingnan po natin, no, ang mga ninuno, nauna sa kanila, yung lola, lolo nila, nanay, tatay nila, mga magulang, talaga namang naglingkod sa Diyos, talaga namang pong may banal na takot sa Panginoon, mahal ang Panginoon. Pero yung sumunod na generation, parang naiba ata, parang lalo pong naging worse, no? Now, we're going to use this analogy, the three chairs, tatlong upuan, no? Chairs are a picture of our choices in life. Hindi daw po nangyayari na basta biglaan lang o agad-agad ang pagpapalit ng lahi na ugali at pagkilos gawi ng bawat miyembro ng pamilya. Most likely, ito po'y related sa mga upuan na inupuan ng mga nauna sa atin, na ating mga magulang, na ating mga ninuno. Anong klaseng upuan ang inupuan nila, nagkaroon daw po ito ng epekto sa mga susunod na generation. Chairs are a picture of our choices in life. We choose what chair we sit, and chairs could basically give a glimpse of who we really are. Yun daw pong upuan na to, simbolismo lang po of course, no? Ang upuan po ay isang simbolo po ng position, function, choices, pagpili, na atin pong pinanindigan, atin pong ginamit bilang standard o pamantayan ng ating buhay. Chairs as a symbol, as a choice, as a standard, as a way of living, the way we choose how to live our life, yun daw po ang simbolo ng mga upuan. At ito po yung may epekto sa mga susunod na generation. Minsan po si Bruce Wilkinson, nakita po niya yung isang anak ng pastor, anak ng isang lingkod ng Diyos, na ginamit po talaga na matindi. Pero nung tinignan po niya yung buhay, talaga pong mukhang devastated, mukhang nasa matinding bisyo, talaga pong sira ang buhay niya. At nung tinanong niya, kumusta na ang daddy mo? Ako, nagalit po ang batang ito at mukhang isinumpa at minura pa ho niya ang kanyang daddy na naglilingkod sa Panginoon. At ang tanong po ni Bruce Wilkinson is this: why is there so much godliness at the same time so much godlessness? Bakit ang kanyang ama ay talagang makakilala at makakitaan po ng sobrang pagiging makadiyos, pero bakit kakaiba ang naging bunga sa kanyang anak? Kabaliktaran, mukhang walang Diyos na ipinapamuhay sa kanyang buhay. So, parents, single parents or guardians, or mga ate at kuya, mga life group leaders, kasama na rin po tayo lahat, pati ako. Ang tanong po ngayong araw na ito ay, what chair are you sitting in? Anong klaseng upuan o anong klaseng choices
Anong klaseng pananampalataya, anong klaseng heritage at legacy ang posibleng maipasa natin at natanggap natin, na ipapasa natin sa susunod na generation sa ating mga anak, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Anong klaseng paninindigan, anong klaseng pananampalataya. Just because you're attending a church, you're attending a life groups, it doesn't mean na tama na po ang ating pinananampalatayahan, tama po ang maipapasa natin. That's why ang message na to ay eye-opener para sa bawat isa po sa atin. The decisions we make and the paths we choose place us in a different chairs, so to speak. Yung decision po natin, no, kahit po nasa church na tayo, nasa life groups tayo, may binubuklat na Biblia, nasa atin pa rin po yun kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Po pwede natin kasi itong baguhin, po pwede natin itong i-modify sang-ayon po sa gusto at sang-ayon din po sa acceptable na pamamaraan ng buhay na ipinapamuhay natin. So, minsan, na-adjust po ang Bible, na-adjust po ang ating pananampalataya. At ito daw po ay may matinding epekto, hindi lamang sa ating, kundi sa ating mga buhay. The chair we choose determines the kind of faith and the life we have right now. So, what are the 3 chairs of life? Ano po ang 3 upuan o 3 choices, 3 paraan ng pamumuhay ng pananampalataya, 3 paraan ng pamumuhay sa pamilya na pwedeng maipasa sa susunod na generation. What are the 3 chairs of life? So una po, there's the chair of commitment, puros letter C, the chair of compromise, and the chair of conflict. The chair of commitment, pagtatalaga, the chair of compromise, ito po isang upuan na kung saan di mo mawari kung ikaw ba ay Kristiyano o hindi Kristiyano. Ikaw ay nahahati sa pagiging makadiyos at sa pagiging makamundo. At yung pangatlo po, ang pinaka-worst, ang upuan po ng kaguluhan, ang upuan ng destruction, ang upuan po ng conflict. So unahin natin yung chair of commitment. Tama-tama, last Sunday, we talk about the commitment of Joshua. At in fact, ito po yung related sa buhay ni Joshua. Ang sabi po dito, Tagalog na lamang pong babasahin natin. No? Joshua 24:14-15. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Yun po ang kanyang pakiusap sa mga Israelites. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. So meron pong pattern. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit, sabi ni Joshua, this is the Joshua 24:15 choice and decision. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh lamang kami maglilingkod. Ito ho yung tinatawag nating the chair of commitment. The first and the most important chair, the first and most important choice na dapat po talagang panghawakan at ideklara ng bawat mga ama ng tahanan o ng mga parent, ng mga guardian sa kanilang pamilya para sa kanilang buhay. Joshua was saying that I know God and I know the work of the Lord. Napatunayan ko na po ang Diyos. No? Sino po dito napatunayan mo na ang Diyos? Nakilala mo na si Lord. Of course, hindi mo siya nakikita, pero hindi mo naman kailangan makita ang Diyos para panampalatayahan siya. Marami pong bagay sa mundong ito hindi natin nakikita. Ang hangin, miski nga po yung utak po natin, hindi natin nakikita. Pero naapektuhan po tayo sa function at sa pagkilos nito. Marami pong mga bagay na hindi natin dapat makita o hindi natin kailangan makita, pero nararamdaman po natin ang katotohanan at realidad ng mga bagay na ito. Ganon din po ang Diyos. Si Joshua, nakilala na niya ang Diyos, napatunayan niya ang Panginoon, kaya pumili po siya ng isang upuan, ng isang uri ng pamumuhay, isang uri ng pananampalataya, that at the end of his life, pinili niya hindi yung mga lupa, mga kayamanan pinili niya at tiniyak niya na ang kanyang pamilya ay kaparehong sasamba kung paano sumamba at nanampalataya siya sa ating Diyos. Ang tawag ko po sa kind of chair na to, o kind of choice na to, ay the godly choice, o godly generation. The blessed generation, alam niyo po ang tunay na kayamanan, hindi po yung karangyaan lamang Ang tunay na kayamanan ay makita mo na ang pamilya mo ay sumusunod, naglilingkod at nananampalataya ng palagian sa ating Panginoon. And this is also called the grateful generation. Alam niyo po, ang pagiging mapagpasalamat ay napapatunayan kung paano tayo sumusunod sa ating Diyos. Kung talagang totoong
nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, susunod tayo sa Kanya palagian. No? Most likely, ang kultura ng Pilipino, nagpapasalamat lang tayo. Makikita natin sa ating tradisyon, pupunta tayo sa church, sasamba, mananalangin ng pasasalamat, and then, pagkatapos po noon, bahala na po kung anong klaseng buhay ang ating gagawin para sa atin. No? But that's not the kind of gratefulness na tinutukoy po dito. Gratefulness is a constant life na kung saan nabubuhay po tayo sa kalooban na ating Diyos. Mga kapatid, tingnan natin yung next slide na ito. Commitment in the family will bless, protect, and solidify its foundation. Yung pong commitment po na meron po tayo sa ating pamilya na madala, maakay natin ang ating mga mahal sa buhay, sa ating Panginoon ay nagmumula po doon sa commitment natin kay Lord. At ito rin po yung nagpapatatag sa ating tahanan, sa ating pong mga pamilya. And to learn and master commitment, ito po yung nagsisimula sa Diyos muna. Hindi tayo matututo kung paano magiging committed, paano natin itatalag ang ating buhay, ibibigay ang ating buhay para sa ating pamilya o para kung kanino pa man, kung hindi po natin muna ito unang naialay at nasubukang ibigay sa ating Panginoon. Si Joshua po, naibigay po niya ito sa ating Diyos. He is a man of commitment. So, kaya nga po, he is sitting and he lived his life in a life or in a chair of commitment. Ang commitment po, dalawa lamang po yan. It's either your yes or you're saying no sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng sasabihin mo, no, basta ako kay Lord ako pero saka na lang muna. No? Darating din yung panahon. Gagawin ko rin po yun. Alam nyo, hindi man ako mag-church. Ang mahalaga, yung puso ko na kay Lord. No? We can say like that because what we profess should manifest in our lifestyle sa ating buhay. At nung sinabi po ni Joshua yun that as for me and my house, we will serve the Lord, nakita po ito na kanyang sambahayan, hindi lamang po na kanyang sambahayan, pati na mga kanyang nasasakupan. At tunay nga po, walang duda, si Joshua talaga ay nabubuhay at nakaupo sa chair of commitment. So walang neutral ground. Pag sinabing neutral po, sa sasakyan ng neutral, di umaandar. Steady po yan Hindi ka pwedeng pumagitna Dalawa lang pwede mong pagpiliin, ang Diyos o ang kaaway. Ang liwanag o ang kadiliman. Ang daan patungo sa Diyos o ang daan patungo sa kapahamakan. So, panahon na po ngayong araw na ito na talagang itama, ayusin at evaluate po natin ang ating commitment. At ito nga po yung tinatawag po nating saying yes to the Lord. No? Now, ang pangalawa pong chair is the chair of compromise. Kompromiso. Ito nga po yan Kapag ang commitment mo po ay nasa gitna, parang neutral po hindi mawari. No? Mauuwi ka sa kompromiso. Alam niyo, sabihin ng kompromiso, yung mga salitang, na-kompromiso na ako wala na akong magagawa naipit na ako sa sitwasyon Yun po kasi, ang ating pong mga choices ay nakabase po sa convenience, hindi po sa conviction. Napag-usapan natin yan last Sunday. No? At alam niyo po, the chair of compromise represents someone who has received new life in Christ but has not decided how much or how little they will follow Him. Hindi pa siya nagdesisyon kung talagang iiwanan niya ang mga mali na ito at buong susunod sa ating Diyos. No? Basta nakakilala lang kay Lord, naka-steady lang, naka-neutral lang, at binabantayan, tinitingnan kung ano ang convenient na dapat gawin. Ito yung mga tao na hindi pa gumawa ng desisyon at hindi nakakakitaan ng commitment at desisyon na isuko po ang mga mali, kaligtaan, iwanan, at ibigay sa ating Panginoon at taus-pusong sumunod sa ating Diyos. Delikado po yung chair of compromise. The chair of compromise, most likely, ay nagiging pattern sa pamilya. Nakikita nila at nakikita ng mga bata. Pwede palang maging makadiyos and at the same time makamundo. Pwede palang maging spiritual and at the same time maging karnal. Pag sinabing karnal, ito yung may bisyo, ito yung mga umiinom, ito yung mga may mga nilalagay ng mga bisyo sa katawan at kapag nagkasakit na, ang sasabihin, sinusubok siya ng Diyos. Parang hindi naman yata maganda. Uli, sabi po dun sa quotation last Sunday, ang katawang lupa natin, the flesh does not care kung saan pupunta yung kaluluwa natin sa eternity. Sa impyerno ba ito pupunta o sa langit? Wala siyang pakialam. Bakit? Hindi naman kasama ang ating laman, ang ating flesh, kung saan man pupunta ang ating kaluluwa. That's why, ang flesh po, ang gusto niya lagi ay magkasala. Dalhin ka sa putik ng pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na bantayan natin ito.
yung chair of compromise. Kapag hindi ka naninindigan, wala kang buong pagtatalaga sa ating Diyos. Hindi pwedeng nasa gitna ka lang eh. Hindi pwede yung medyo mabait tayo at medyo masama. Hindi po. It's either you're for the Lord or you're not for the Lord. Yung po yung sinasabi ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Huwag kayong parang balimbing na pupunta dito kay Lord, pag blessing, babalik na naman sa Diyos-Diyosan. Sabi niya, batas for me. Kung ayaw niyo mamili, ako gumagawa ng desisyon. It's a personal decision. It's a paternal decision. Bilang ama ng tahanan, nagdesisyon na siya. It's a very powerful decision na meron pundalang promising at perpetual, pangmatagalan hanggang eternal na desisyon. Ito po yung upuan na di mawari po. Joshua 24:13, Israel served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders who outlived Joshua had known all the work that the Lord did for Israel. So ito yung mga sumunod kay Joshua, yung mga elders, mga leader na sumabay at sumunod sa Panginoon through the leadership of Joshua. Tingnan natin yung nangyari po sa Judges chapter 2 verse 7. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great work that the Lord had done for Israel. Nakita nila, pero ang problema po, tingnan niyo po, the elders knew about God and His works, but they stayed there. They did not follow the model, the pattern that Joshua displayed. They had no commitment and movement. Basta nanatili lang po sila doon. Safe na. Alam niyo po, ito yung basta makapag-church lang, basta makadalo sa Bible study, no? Basta nakapag-pray na, nakapag-teach na ako, bahala na ako kung anong gagawin ko sa buhay ko sa susunod, no? That's not a life of commitment eh. Dati alam ko, ganun din eh. Iniisip ko, basta nakapag-church na ako, basta nakapag-pray na ako, basta nakapag-tithes na ako, basta nakasunod na ako eh. Okay na ako, bahala na ako sa susunod kong gagawin. Wala akong kaalam-alam, buong buhay ko pala, 24/7, all my life, all my being, must be fully surrendered to the Lord. Now, it doesn't mean natatanggalin ni Lord yung fun, but God will give you a godly enjoyment and pleasures na hindi tayo dapat magkasala. O pwede naman po yun eh. Ang mga elders na to, hindi po sila kumilos. Hindi nila binantayan, hindi nila pinaypayan ang kanilang pananampalataya, hindi nila pinaigting. Yung intensity at commitment na meron si Joshua hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hindi po nila nakopya, hindi nila na-xerox. This is a very dangerous because the chair of compromise is also called the chair of complacency, the chair of relax and negligence commitment sa ating Panginoon, pabaya. Yung po bang katagalan po kasi pagka may pinabayaan ka katagalan, pag ikay pabaya katagalan, magiging pabaya ka sa lahat ng bagay. Katagalan po pag hindi ka masyadong disiplinado, mauuwi ka sa wala talagang disiplina. Katagalan pag hindi malinaw sa iyo kung sino si Lord at kung paano ka dapat mag-commit at maging buo sa ating Diyos. Katagalan, makakalimutan, mabubura, mawawala sa picture ng iyong buhay ang ating Panginoon. Ito nga po yung nangyari. The next book of the Bible from the book of Joshua is a book of conflict and compromise. And that is the book of Judges. Why? Because the elders, the next generation after Joshua, stayed complacent, stayed relaxed and negligent. Hindi nila naipasa. Delikado po ito, no? Babantayan lang po natin to. Sa una po, mukha tayo mainit, maalab, naiiyak-iyak pa po tayo, sumasambat, sumusunod tayo kay Lord. Pero yun nga po, commitment is either your yes or your no kay Lord, hindi ka pwede maging neutral ground. Darating yung time po, dalawa lang po ang kauwian natin. Kung hindi ka tayo paakyat, which takes an effort, tayo po yung pababa at pahatak, which means, hindi na ikaw ang gagawa doon eh, yung kaaway na eh. Yung kasalanan na mismo, ang kultura ng mundo, yung kilos ng mundo, ang maghahatak sa iyo. But you need an effort if you want to soar high, if you want to follow the Lord, pabuo, kasamang yung pamilya. Every day, you will make a commitment. Kaya mahirap eh. Pero yun po yung pinakamaganda, pinakamasarap po sa buhay. Yun naman pong pagtalikod, most likely, hindi na ikaw gumagawa nun, yung kasalanan na eh. Yung kultura na ng mundo, bakit? Madali ka nang tangayin. Ang isang Kristiyanong wala ng paninindigan, madali nang akayin, madali na pong hatakin pababa. That's the danger. Now, ang chair 3 is the chair of conflict. This represents someone who has not responded personally to the Lord. Now, what do you expect kung ang nakita mo sa iyong magulang, nakita mo sa iyong modelo, nakita mo sa iyong ate, kuya, tito, tita, na uri ng pananampalataya ay malabnaw. Okay? Madaling malusaw. Pananampalataya po na unstable. Pananampalataya, hindi mo mawari, Christian ba ito o hindi? Sa pananalita, sa pagdidesisyon. Of course, hindi tayo nagja-judge now. What am I saying?
is that makikita at mararamdaman talaga ng mga tao kung talagang totoong Kristiyano tayo at buo. Alam niyo po, madaling sabihin ngayon po na, uy, Christian ako, uy, nananampalataya kay Lord, pero lagi makikita sa gawa, makikita sa bunga. Of course, we're not aiming for perfection, we're aiming for progression. Malalaman mo na totoong Kristiyano kahit ang isang tao po na nagkasala at nagkakasala, pilit po na itinatama, tinutuwid at bumabalik. Ito nga po yung term, bumabawi sa ating Diyos. The third chair or the third choice, the third way of living is very dangerous kasi ito po'y pabulusok na talaga. Someone who has not responded personally to the Lord. Person may have always known he wasn't a Christian or may be confused about his spiritual state. Hindi niya alam. Bakit? Wala nga pong paninindigan na hindi niya alam kung Christian ba sila. Okay lang kasi nung siya, buhay pa ang kanyang pamilya o kikita niya sa kanyang magulang, okay lang na siya hindi sumamba o sumamba, hindi sumama sa panalangin o sumama o nasa family altar, siya ang nasusunod, hindi ang kanyang magulang. So binigyan po siya ng desisyon at boses at therefore, wala na siyang sinusunod na boses kahit yung boses ng ating Panginoon. Tingnan niyo po itong picture na to, no? Kay Abraham, Isaac at Jacob, lahat po yan mananampalataya. Kahit po pumalpak yan, of course, hindi perfect yan si Abraham, si Isaac, si Jacob. Pero yung faith po na meron po si Abraham, pagdating po kay Isaac, nababago ng konti. Bakit? Meron pong portion po si Abraham na talaga pong sablay, bagsak. Lalong-lalo na po sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Most likely po, yung kasalanan na mamana na ipapadala eh. At yun nga po yung namana ni Jacob at na mana rin po ng kanyang mga apo po ni Abraham, yung 12 tribes. Naalala niyo po yung kwento ni Joseph. Ako lalo na po kay David. Kasi kay David po, ang kasalanan po na sexual, bagamat isinuko po niya ito sa Diyos at bumalik siya sa ating Diyos, no? Ang kasalanan ito ay namana po ni Solomon at siya po ay nagkaroon po ng 1,000 mga babae sa kanyang buhay. Ako, lalo na po si Rehoboam, matindi po si Rehoboam, nabuhay po siya na walang Diyos. Nakinig siya sa advice ng mga batang counselors or advisors, hindi niya pinakinggan ang advisor ng kanyang amang si Solomon, pinarusahan po niya ang mga manggagawa, pinatindi niya yung labor, at dinala niya ang mga Diyos-Diyosan pabalik po sa kanyang, sa Israel. Judges chapter 2 verse 10, when all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose. No, ito po ang isang realidad, no. Laging may panibagong henerasyon. Merong susulpot, may sisibol po na bagong usbong na henerasyon sa ating pamilya. Naalala niyo po ang sinabi ko po last Sunday, no. There are souls, there are families, there are lives attached to our obedience and to our disobedience. So another generation arose after them, nakakalungkot po, no, sabi dito, who did not know the Lord, nor the work which He had done for Israel. No? Gano'n po ba katagal ang pag-usbong ng pangatlong henerasyon na to na ang dali nilang kalimutan ng ginawa ng Diyos, ng kamangha-mangha, ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa kanilang buhay? I don't know. Maybe mahaba, maybe matagal, maybe maiksi lang. No? But the point is, madali hong makalimutan at mabura sa susunod na henerasyon ang larawan ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa kanilang isipan at sa kanilang mga damdamin, lalo na po kung hindi nila ito nakita at hindi ito tamang naipasa sa ating pamilya. So Zion Christian Fellowship Baliwag, by the grace of God, no, we're not perfect. Hindi po tayo perfecto, hindi po tayo living a holier than thou lifestyle. No? But by the grace of God, we're trying our best na maipasa po ito. No? Yung family altar, hindi po yan para sa church para sa pamilya po natin yan. Why? Because all of a sudden, napapasok na po ang ating pamilya ng mga predators, ng mga panganib na hindi natin napapansin. Culture, sexual sin, compromise, yung pong likong pananaw at kaisipan ng mundo, pandaraya, ano pa ho ba, yung pong gadget, mga technology, no? So we're trying our best na hindi po mabura ang picture ng Panginoon. Of course, God is powerful. Hindi niya hayaang mabura siya sa larawan at sa isipan ng mga tao. Pero sa atin pong mga pamilya, parang ipinasa sa atin ng isang libro, ipinasa sa atin ng isang information. Alam niyo po ba, naglaro na ho ba kayo yung message relay, yung pass the message, no? Halimbawa, pinasahan ka ng message na nagbabasketball, no? Pero yung action na ginawa mo, tamang pagbabasketball, kaya lang yung pinagpasahan, ibang intindi niya. Ang tingin po niya ay parang kumakaway, parang naglalaro lang na unggoy-unggoyan . Sa dulo po, ang naipasa mali . Hindi po nila nakopya na maigi .
So we make it sure that the message, the gospel, the goodness of God, the greatness of God must be passed to our children and to our grandchildren and to the next generation sa tamang paraan upang makopya at makuha nila at matiyak natin. Nakuha po nila ang mensahe, nakuha po nila ang tamang pamana na natanggap natin sa ating Diyos. Nakakalungkot po, no? Gaano kaya katagal, gaano kaya kaiksi lang ang panahon na nakalimutan nila eh. Maiksi lang po yan, lalo na po kung matindi ang kultura ng mundo at kakaunti yung access nila na nakukuha sa ating Diyos. I encourage you, no? Kahit ayaw ng mga anak nyo na mag-church, dalhin nyo pa rin sila. Even though they don't want to listen, but the Word of God is so powerful, it will accomplish its purpose. Wala pong kapangyarihan ang gawa ng dyablo at kaaway para hindi po pasukin ang puso't damdamin ng mga tao, lalo na po kapag naibabahagi ang salita ng Diyos. Ang problema po sa sumunod na generation na to, they didn't know the miracles and the move of God. Nakalimutan na po nila ang himala at ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Delikado po ito. Because when people tend to forget the miracles and the movement of God, they become ungrateful. They become independent. They want to move their lives. They want success without God in the picture. Delikado po ito. No? All of a sudden, maraming mga tao, kagaya po sa Amerika, ganito nang binabanggit, no? O ba't mo pinapasalamatan ang Diyos? Minsan po sa isang PAMAS Award, sa isang Grammy Award, no? May mga Christian na nagpapasalamat kay Lord. I want to thank God for giving me this award, no? May mga nagbabash sa kanila, oh, God has nothing to do with it. Tayo ang nag-act, tayo ang kumilos, tayo ang nagpakahirap. Wala dyan ang tulong at picture ng ating Panginoon. Sa atin po medyo magigimi, magre-react tayo. Pero what if ito na po yung maging culture, ito na po yung maging prevailing culture na makikita at mababasa. At alam niyo po, kung sino po ang nagmamay-ari sa tenga natin, yun yung magmamay-ari ng buhay natin. Eh. What if kukunti na lang ang boses ng Panginoon, boses ng Diyos na maririnig ng pamilya natin? Sino pong susundin nila? Yung boses po ng sanlibutan. So people will become ungrateful, they will move without God sa buhay nila, and it means conflict, it means destruction. Kasi hindi po papayag ang Diyos na masusunod tayo, yung gusto natin na mangyayari, tapos maghahari tayo as if parang walang gagawin ng Diyos. No, may parusa po ang Panginoon eh. They forgot the word of the Lord, ang halaga ng Diyos, the work of the Lord, ang kilos ng Panginoon, the ways of the Lord, ang pamamaraan ng Panginoon at ang kalooban ng Diyos. Ako, napakadelikado po yan, yung 4 na W na yan. Ang halaga ng Diyos. No? Ibig sabihin po, pag nakalimutan nila yung halaga ng Diyos, ang kanilang buhay, ipapamuhay po nila sa paraan na gusto nila. Ang pera nila, gagastahin nila sa paraan na gusto nila. No? Why do we give our tithes and offering? It's not because God wants it. It's because we want to show, Lord, we are not driven, we are not controlled by these finances, by these material things, no. But rather, we are controlled and persuaded to follow. And we are driven because we love you, Panginoon, sa aming mga buhay. Nakalimutan nila yung kilos ng Diyos. Alam niyo po, a person who grows up in the home of the chair 2 parents tends to sit in the chair 3. Ito po yung danger. Ang mga bata, ang mga tao na lumaki sa isang tahanan, na nabuhay at nakita nila ang kanilang mga magulang nakaupo sa upuan ng chair of compromise. Lifestyle ng upuan ng kompromiso. Most likely, mauuwi ang kanilang buhay sa pangatlong choices. Pangatlong upuan. Ano po yun? The chair of conflict. Hindi po ako nagsabi niyan. Most likely po. At kung titingnan nga po natin talaga, no, pag ang isang pamilya, Kristiyano, magulang, parang unstable, parang di mawari ang kanyang pananampalataya, parang submarino, luli Christian, lulubog lilitaw sa ilalim ng araw. Mag-church siya pagka birthday, pagka Christmas, kapag ka Easter, no? Kapag ka nakokonsensya, pag nagigilty, wala talagang commitment, wala talagang conviction sa puso. Most likely, nakikita ng pamilya ng mga anak, gagawing model. Buti sana kung mananatili pa rin sa pangalawa. Hindi eh. Papunta sa worse. Downward spiral nga po ang nangyayari. Kagaya po nung nangyari ng mga anak ng elders na to, the children of the elders did not know God nor His works in their lives. Mga kapatid, ang pakiusap po sa inyo is we must sit and see to it that we will choose today to sit in the chair 1, the chair of commitment. Mahirap po, opo. Mahirap po sumamba linggo-linggo, mahirap sumunod, mahirap magpakristyano.
Pero kapatid, mahirap din pong makita ang pamilya mo na bumabagsak at nasisira. In just a matter of time. Gaano kahaba ang panahon na antayin natin para manghinayang po tayo at masabi natin, I could have done the right thing bago po nangyari ang mga bagay na ito. Alam niyo po, tingnan niyo po, no? Si David, a man after God's own heart. Si Solomon, half-hearted. Hindi buo eh. Ang kanyang puso'y naagaw po ng kanyang kasakiman, ng kanyang maling pag-apply ng karunungan, yung kanyang pagkakaroon ng maraming asawa. 1,000 ba naman eh, 700 na asawa, 300 po nakabit. Talagang hinati at hinatak ang kanyang puso papalayo sa Diyos. Kung ano ang Diyos na kanyang asawa na taga-Egypt, Diyos na taga-Mesopotamia. Siyempre po, may mga dambana na inilikay, itinayo. Mag-iingat po tayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga kompromiso. No? Hindi na kasi namin napigilan, Pastor. Baka masaktan sila. Yung po ang problema eh. Pag ang mga bata ang mas nasusunod, no? We're not saying na wala silang boses, but we're just saying, the parents should know better. Mas alam nila kung ano yung tama. Si Rehoboam, ano po nangyari? Wala siyang puso para sa Diyos. Masama po ba si Rehoboam? Sakim po ba siya? Masagawa po bang ugali niya? Worse po ba siya eh? Pwede nating sabihin gano'n. Talagang si Rehoboam worse eh. Pero kapatid, kasalanan po ni King Solomon. Kasalanan po sa example, sa ehemplo na kanyang pinakita. There will come a time. Uupo tayo sa upuan pagka tayo matanda na. Ang pag-upo natin ay nakasalalay po dito kung tayo po ay mangingiti o mangingiwi at mapapailing at mapapasabing, we could have done better. We could have prepared the next generation because there will be another generation who will rise up sa susunod po sa buhay natin. Si Abraham, ganun din. His life was composed of worship. Si Isaac, puros trabaho, kaya yumaman siya na matindi. Si Jacob po, patungkol po ito sa kayamanan na, pangunguhan ng kayamanan na hindi kanya. Pati sa kanyang kapatid, nagkagulo. Kaya conflict po talaga eh. Kapatid, madali pong makita ito sa pattern po natin. Gumawa tayo ng 3-generational pattern. Ano po ang ginawa ng nanay mo, ng buhay mo, ng susunod mga anak mo, anak natin, o kaya simulan mo sa buhay mo ngayon, pwede mo ring hulaan, ano ang posibleng magiging buhay nila from you up to your grandchildren. I dare you to try it, mga kapatid. People who are in the chair of conflict will always experience conflict with God, others, and self. Yun po yung nangyari kay Rehoboam. Magiging kalaban mo ang Diyos at hindi po maganda yun. Magiging kalaban mo yung ibang mga tao. Bakit hindi nga ayos ang relasyon mo kay Lord eh? At most likely, hindi rin maganda ang pagtingin at relationship mo sa iyong sarili. Why? If you're in conflict with God, you will be in conflict with others and with yourself as well. Delikado po yun, mga kapatid. Sabi po sa Hosea 8:7, nagtanim sila ng hangin, umani sila ng ipo-ipo. Of course, this is a figurative. This is a metaphor, no? They who have sown the wind, they will reap the whirlwind, no? Pag nagtanim ka ng kaguluhan, aani ka ng kaguluhan. Pag nagtanim ka ng maliit na pandaraya, aani ka ng matinding pandaraya. Pag nagtanim ka ng kasakiman, aani ka ng matinding kasakiman. Pag nagtanim ka ng kaguluhan, aani ka ng kaguluhan. Magtanim ka ng galit, aani ka ng galit, no? So, it's all about the cause and effect. And it's true sa Bible. Blessings and curse of obedience and disobedience can be seen in Deuteronomy chapter 28, 1-29. Mababasa po natin yan, mga kapatid. Pero alam nyo, meron po tayong pwedeng gawin dito eh. Sa Matthew 26-36, as an figurative example, no, sabi dito, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. Alam nyo po, ang ganda pong gawin natin yan sa ating pong pamilya. Let them see you praying sa family altar. Kung ayaw pa nila, huwag niyong pilitin. Basta as long as it's true, genuine, walang halo pong paimbabaw o paninira, gawin nyo as you sit in the chair of commitment and prayer to the Lord. Most likely, they will imitate. They will be drawn to do the same din sa ginagawa na meron ka. No? Allow them to sit and watch what you do. Na walang halo pong pretension o hypocrisy. No? Because first-hand experience develop conviction. Ang unang pagtanggap na tama, nakaka-develop po ito ng paninindigan. Yan nga po yung sabi ni Joshua, di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Always remember this. First-hand experience. Pag ang anak mo unang nakita sa'yo, sila yung unang nakatanggap, alam niyo po kung anong resulta nito?
ito po'y magde-develop ng paninindigan. Ito yung tama, ito yung dapat na gawin ko. Kahit wala ka, hindi ka nila nakikita o wala na tayo, gagawin pa rin nila yung tama. Bakit? Nakita kasi nila sa iyo eh. Pero tingnan nyo mga kapatid. Second-hand knowledge develops beliefs. Paniniwala lang. Naniniwala lang sila, pero hindi ibig sabihin nun, gagawin nila yung kanilang pininiwalaan. Alam mo kasi, yung tatay ko, nang nabubuhay pa, naniniwala siya sa ganyan, pero ako, iba naman ako sa tatay ko. Yun yung delikado. Yun po yung chair of compromise. Pag second-hand na po na knowledge, pinasa na lang, hindi buo. Hindi po kompleto. Okay? Hindi po nakopya una sa'yo. Hindi natin na ipasa ng tama. Paniniwala lang po. At alam nyo, paniniwala, kagaya lang po ng tradisyon. Pwedeng gawin, pwedeng hindi, pwedeng paghalu-haluin. Yun nga po nangyayari sa ating bahay eh. Halo-halong pananampalataya. May pagkakristyano na animistic. Sumasamba sa mga anito, naniniwala sa mga espiritu, sa paligid. Alam nyo, God accepts no half-hearted commitment. God accepts no half-hearted commitment. Hindi po tumatanggap ang Diyos ng kalahating pagsunod, no? Ang susi is to remember that the legacy you leave is more important than the heritage you will receive. Lagi mong tatandaan, ang natanggap mo ay mahalaga, of course, pero mas mahalaga ang maipapamana mo kung paano mo ito ipapasa sa iba. The legacy you leave is more important than the heritage you receive. Ito yung mga Christian na maririnig mo. Alam mo, nung bata kami, alam mo, nung panahon namin, sumusunod kami kay Lord, ganito ginagawa. Ngayon po, ano po nangyayari? Okay lang po. Noon yon. Ayaw po natin mangyari yan. Gusto po natin na kung paano tayo sumunod kay Lord, di ba pwede naman yun eh? Pwede po ba yun? Yung tuloy-tuloy pa rin po na pagsunod kay Lord. Pwede po yun eh, di ba? Tandaan niyo po, no amount of success from the outside could compensate the failure inside the family. Okay? So, sa pagtatapos, ano po dapat natin gawin? Let's go back to basic. Back in our devotion, back in our discipline, back in our discipleship. Bumalik tayo sa pagdi-devotion, bumalik tayo sa ating katapatan sa Panginoon, bumalik tayo sa disiplina. Ano ngayon kung kinakantsawan tayo, di ba? Ang mahalaga, tayo po'y disiplinado at tayo po'y totoong disipulo ni Kristo. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng kasalanan. Tingnan natin ito. Sabi dito, sin will take you farther than you want to go. It will keep you longer than you want to stay, and it will cost you more than you want to pay. Okay, gusto mo, ito lang na kasalanan. Hindi, dadalhin ka ng kasalanan. Sige pa, tara, i-level up pa natin. Hanggang dito lang po ang pagsuway ko. Hindi, sasabihin ng kasalanan. Hindi, pwede mo pang i-extend yan, di ba? Yung pagbabayad. Ito lang yung kaya kong bayaran. Ako, hindi. Magbabayad ka na mas matindi at mahal. Lalo na kapag nakita po natin ito sa ating pamilya. Alam niyo po, ang itsura ng kasalanan, next slide, our reaction to sin, first we hate it, then we talk about it, then we touch it. Susubukan na natin. Ganyan nangyayari kina Adam and Eve, di ba? Then we start to embrace it. Alam niyo po, sa simula pa lang, kamuhian, at huwag na po nating sundin ang kasalanan sa ating mga buhay. Your legacy is measured not by your children, but by your grandchildren's life. Ang ating pong legacy, ang ating pong pamana, hindi po nasusukat sa mga anak natin eh. Malalaman mo na naging mabuti, naging maayos po ang ating pananampalataya at pagsusumikap na makasunod sa ating Diyos kung ito'y makikita pa rin natin at mararamdaman natin, maririnig natin sa ating mga apo. Diba? Sino ho dito? Ang gusto niyo po mga apo ninyo nananampalataya na. Alam niyo po, marami pong mga baby dito sa church natin pinangalan ng magaganda eh. Pinangalan ng may kinalaman sa Bible eh. I'm praying that they will really live according to what their name means. No? But most likely, makita po nila ito sa buhay po ng mga magulang at ng kanilang mga nasa paligid. So question to consider, which chair best describes your condition today? If you choose to do nothing, which chair will your children most likely will occupy? Pag tayo nasa chair of compromise. And what is one measurable change you can make which will help you or your children move to the first chair? Okay? Tingnan pa natin yung last graph na to. Ang first chair, first-hand experience, nakaka-develop ng conviction, buong puso ang meron nun sa Diyos. They try to live their life to please God. They worship. At ang
Kinikilala nila sa kanilang buhay ay ang Diyos, so therefore they develop a commitment. Pero tingnan yung second chair. Second-hand knowledge, develop beliefs, tradition, paniniwala, half-hearted lang. They live to please others. Their life are composed of work at may Diyos din, pero kaya lang mas madalas sarili nila nabubuhay kompromiso. Ang delikado po yung third chair. No knowledge, no experience, opinion lang. Okay, opinion lang. No? Ito yung suggestion lang kung mag-church, magbabasa ng Bible, magta-tithes, magsusunod, mag-share ng gospel. They try to please themselves. Ang kanilang iniisip lagi, pagpapayaman, kayamanan, wala na ang picture si Lord. Me, sila na lang talaga. At ang buhay po ay mauuwi sa conflict. Sabi ko nga, conflict with God will result to conflict with self and other people. So therefore, mga kapatid, ang principle po ng discussion natin ngayong araw na ito is this. All three chairs may look the same. Parang pareho, Lord. Lalo na po yung chair of commitment and compromise. No, but they are different. Iba po sila. Huwag tayong padadaya. Magkaiba po sila. Magkaiba po sila. Lagi niyong tatandaan, your legacy is measured not by your children, but by your children's life. No? Ilang verse? Proverbs 13:22. A good life gets passed on to the grandchildren. Tandaan po natin yan. Masusukat kung ano po ang natanggap ng ating mga apo. And then a righteous man will be remembered forever. Gusto po natin yung legacy. Alam niyo po yung legacy, wala na po tayo, wala ka na, naalala pa. Yung mga pananampalataya at commitment, conviction na naibigay mo. Sa pagtatapos po, gusto po natin ang pamilya natin mabuhay po sa tinatawag nating the life God blesses. Ito po yung Psalms chapter 1. And what is the life that God blesses? Sabi dito, sabayan ako magbasa. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Tingnan niyo po yung progression. No? Walk muna, okay? Nakikichismis, marites muna ng konti. No? Sorry for that word. No? Kumukopya lang tayo. No? Pero ito, tingnan niyo, tumayo na, nakatayo na. Dati dumaan lang, narinig, tumayo na talaga, ito matindi, umupo na. Umupo na po sa upuan ng panlilibak. Okay, mockers means panlilibak. No? Ayaw po natin ng ganyan. Sabi ni Lord, those who don't do those things, they are blessed. But those who do those things, they are not blessed. Sabi niya, the blessed life is those delight, or whose delight is in the law of the Lord. They meditate on His law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, they prospers. No, grabe no. Yung bunga mo, hindi para sa iyo lang para sa mga anak at apo mo. Pipita sila. At sila'y sisilong sa lilim na yung buhay na pinatag at tinayo ng ating Panginoon. Not so with the wicked. They are like chaff. Alam niyo yung chaff? Ipa. That the wind blows away. Mukhang may laman, mukhang kapareho po ng palay, pero actually walang laman. Malalaman, madaling matangay. Yun nga po yung life of compromise and life of conflict. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, sinners in the assembly of the righteous, and the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to conflict or destruction. Lagi pong nakatingin ng ating Panginoon. So, mga kapatid, parents, grandparents, guardians, ate kuya, disciplers, life group leaders, and members, which chair are you sitting right now? The three chairs. The chairs of commitment, the chairs of compromise, or the chairs of conflict. It is my prayer that as we continue to meditate sa Word ni Lord, lalo na po sa ating series na May Familia at Simbahay launching, we pray, magsimula po ang change sa ating pamilya. Sino po dito gustong i-bless ni Lord ang pamilya mo? Gustong i-bless ni Lord ang iyong next generation and the third generation sa pamilya mo? Sit on a chair of commitment. Let us pray, Lord, only by your grace, only by your mercy, sa aming po mga magulang, sa aming mga guardian, sa inyo lang po nakasalalay ang lakas at karunungan, katatagan, kabanalan, para maipasa po namin at maipakita po namin yung tamang pananampalataya sa aming pamilya. Lord, I pray, bless this church, bless niyo po ang aming series, ang aming pong family altar. Mahirap po, Panginoon, magpaka-Kristyano, magpakatatag, magpaka-totoo, magpakatao, magpakatama. Pero Lord, mahirap din po magpakasama at bumagsak sa mali ang aming pamilya at lalo yung susunod na generation. So Lord, by your grace and by your mercy, protect our family.
Hawakan niyo po ang pamilya namin. I-bless niyo po lahat ng nagsusumikap na sumunod sa inyo. Sa amin pong pagpili ng Chair of Commitment, naway makita at maghaya po ito ng aming mga mahal sa buhay at sa aming pamilya. Pagpalain niyo po ang Zion Christian Fellowship Baliwag. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.